Rosalida. Baka siya na yan, Socorrito. Wala ang kotse. Akala niya wala ako. Ay, Senyor Alex, kinakabahan talaga ako ng sobra. Huwag kang kabahan. Sige na, buksan mo. Anong kailangan mo, ha? Nandito ako para kay Paloma. Siguradong napagod ang bata. Ikaw na ang bahala, Alcira. Opo, senyorita. Sobrang ganda talaga ni Lucy kanina, hindi ba? Teka, Alcira. Pahalik muna sa anak ko. Mahal ko, matulog ka ng maayos. Tahan na. Kunin mo na siya. Pagod na siya. Kawawa naman siya. Dapat hindi sinasama sa mga ganong party ang mga bata. Pero tapos na naman na ang kasal ni Lucy. Yung kasal, hindi ganon kaganda. Maganda ang lahat, Fedra. Ay, ano ka ba, mahal ko? Masyadong simple at parang pangkaraniwan lang. Halatang maliit lang ang ginastos nila. Sa bagay, sina Lucy at Anibal, parang masaya na sa ganun lang. Pwede ba, Fedra? Alam mo, naisip ko, dapat simulan na nating maghanap ng bahay. Kesa dito sa apartment. Oo. Dapat makabili tayo bago magpakasal. Oo naman, syempre. May 2 o 3 bagay na kinakailangan din. Talaga? Tulad ng? Napakalaking bahay. Magandang damit para sa akin. At mag-honeymoon tayo sa Europa. Nandito na siya. Oo, pero huwag kang mag-alala. Makukulong na din yan si Miserias. Natatakot ako ng sobra, Alex. Ayan ka na naman. Kailangan mo na naman ako. Tulad dati. Sabihin mo lumabas siya kundi kakalad ka rin ko siya. Natutulog si Senyorita Paloma. Umalis ka nga dyan, babae ka! Huwag ka kikilos! Huwag niyo akong barilin. Hindi ako masamang tao o isang kriminal. Sabihin mo sa kanila na bibigyan mo lang ako ng pagkain. Sabihin mo sa kanila! Nako, hindi po yun totoo. Pumasok siya basta. Pumahimik ka nga, babae ka! Teka, wala akong ginagawa! Wala akong ginagawa masama! Sumama ka sa amin sa police station! Wala talaga! Wala akong ginagawang masama! Mawawala na ang takot mo, Paloma. Pero aalis kayo ng mag-isa, Senyorita Paloma. Oo, Socorrito, wala nang problema. Nakakulong na si Miserias kaya hindi niya na ako guguluhin. Makakabili na ako ng gamit para sa bago kong bahay. Kukunin ko lang ang gamit ko. Sandali lang, ha? Magkakilala na ba tayo? Baka nga, anong pangalan mo? Paloma. Pangit pakinggan, Gerardo. Pero kailangan ko siyang makita. Para saan? Ano pa bang gusto mo? Ewan ko. Baka gusto ko lang paniwalain ang sarili ko na guni-guni ko lang yon.
Na hindi naman talaga sila magkamukha o gusto ko lang tingnan yung mata niya na katulad kay Rosalinda. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Ikakasal ka na kay Fedra, di ba? Kaya subukan mo na lang na maging masaya sa kanya at huwag mo nang hanapin ang mga bagay na wala na. Kasi sobrang kamukha niya si Rosalinda. Patay na ang asawa mo, Fernando Jose. Imposible na makita mo siya sa ibang babae. Wala na siya, tanggapin mo na. Wala na si Rosalinda. Di ba ikaw yung bagong singer? Nakita kita sa dyaryo. Pero hindi naman yan ang totoong pangalan mo. Nagkakamali ka dyan, Paloma Durantes. Yun ang pangalan ko. Pero bago ka pa lang dito, hindi ba? Matagal na rin ako naghahanda pero ngayon lang ako pinakilala ng manager ko. Sino ang manager mo? Siya si Alex Durantes. Magkamag-anak kayo. Sabihin na lang natin na parang gano'n na nga. Nung isang gabi, nakita ko siya sa isang restaurant. Sabi ng fiancé ko sa akin, isa siyang talent scout. Sigurado akong ikaw yung kasama niya nung gabing yon. Siguro ako nga yun. Madalas ka bang lumabas? Minsan lang naman. Palagi siguro kayong magkasama. Oo, palagi kaming magkasama. Sa kanya ka nakatira? Sa bahay niya ako nakatira. Pasensya na, ang dami ko pang kailangan bilhin. Simula nung nakita ko yung babaeng yon, hindi na mawala sa isipan ko si Rosalinda. Nakalimutan ko ng boses ni Rosalinda pero nung narinig ko yung boses ni Paloma, grabe yung naramdaman ko. Para bang nasa harapan ko ulit si Rosalinda. Sa totoo lang, nababaliw ka na. Gusto ko lang talaga siya makita ulit, Gerardo. Makapag-usap kami ulit, yun lang. O di sige, hanapin mo. Baka sakaling pag nakita mo na siya ulit, bumalik ka na sa katinuan mo. Pero paano ko siya hanapin? Saan ba siya nagtatrabaho? Kung malalaman ko lang sana. Iiwan mo na talaga ako? Mas mabuti na rin to, Alex. Kailan ka aalis? Bukas na. Grabe talaga. Ang sarap talaga minsan ang mag-ilusyon sa buhay. Bakit mo nasabi yan, Beto? Tinatanong pa ba yan, ganda? Bakit nga ba? Siyempre dahil kakasal na din tayo. Sabi ng mama mo, pwede na raw tayo pumili ng date. O bakit ganyan ka makatingin? Beto, pwede bang umamin ka? Ano ba talaga ang totoo mong intensyon sa akin? Kinuhanan ako ni Natalia ng apartment malapit sa kanya. Malapit lang ako sa kanya, hindi ako masyadong malulungkot. Ayaw mo na sa akin. Kaya lalayo ka na. Hindi naman sa ganun, Alex. Sa'yo pa rin naman ako patuloy na nakadepende. Magkikita pa rin naman tayo. Magkasama pa rin tayo sa trabaho. Anong gagawin mo kapag nagising ka bigla sa gabi? Pues, tatawagan na lang kita sa telepono. At sasabihin, pumunta ka. At pupuntahan naman kita agad. Tuwing hihilingin mo, hahalikan kita sa noo at sa kamay. Pero syempre hindi sa labi mo. Alex, alam mo ba? Kanina may nakausap akong babae sa store habang namimili. Ang dami niyang tinatanong tungkol sa akin. Mga tanong? Oo, gaya ng anong pangalan ko, kung matagal na akong kumakanta at kung sino ba ang manager ko. Hulaan mo kung sino ang babaeng yon. Sino? Yung babaeng laging kasama sa mga litrato ng pianista na si Fernando Jose Altamirano.